kung paano bumuo ng isang Japanese Swan. Sana masubaybayan nyo po itong aking gagawing video at malaking tulong po ito para sa inyo. Higit po, napaka importante ito pong Japanese Swan pagdating po sa ilalim. Isang magandang araw po at magandang buhay sa ating mga kababayan, sa ating pong mga ka-TH. At muli po, request ng ating isang kababayan kung paano gumawa ng Japanese Swan. At sana masubaybayan nyo po itong aking gagawing video at malaking tulong po ito para sa inyo. At higit po, napaka importante ito pong Japanese Swan pagdating po sa ilalim. Diyan po yan ginagamit, lalo na po kapag susundan na po natin yung aura ng gold sa ilalim. At ito po mga kababayan, mga ka-TH, meron po akong mga materialis na dapat po nating sundin. Ito po yung PVC 3/4 at ito naman po yung female adapter with thread. Yan po yung inyong kukunin na mga materyales. So ito po, kapag gumamit po kayo ng PVC 3/4, bago nyo putulin yan, kakabit nyo muna po itong female adapter with thread. Sasalpak nyo po yan, at kapag naisalpak na po niyan, ari po yung magiging sukat. Tandaan nyo po yan at isulat nyo po sa inyong mga papel. At ito po ay malaking tulong, at huwag po nyo ipo-forward para masubaybayan nyo po kung paano ko po ginagawa yung pagbuo po ng ating Japanese Swan. Ito mga ka-TH, at meron din tayo dito magnetic wire number 18 na atin pong gagamitin, at ganoon na rin po itong magnetic wire number 23. At ito po yung masking tape, napakahalaga po niyan. Ganoon na rin po yung electrical tape at coupling. Yan, tandaan nyo mga ka-TH. At meron din po tayo ditong copper tube na yan po ay 3/8 ang kapal. So ito mga ka-TH, meron din po tayo ditong stick glue. Yan, na kailangan po natin sa pagbuo ng atin pong Japanese Swan. Ganoon na rin po itong ating stick rod. Yan, na ordinary po ito na ginagamit po sa paggamit ng pagbuo ng Japanese Swan. So mga kababayan, mga ka-TH, bago kayo bumuo ng Japanese Swan, ay ito po muna ang inyong ikakabit. Ito po yung magnetic wire number 23 na lalagyan nyo po dyan ng 10 round na ikot po ng ating magnetic wire number 23. At lagyan nyo po dyan ng surge glue para po dyan tumigas yan. 10 loops po ito, 10 round. Yan muna po ang inyong gagawin. At bago nyo ikabit ito, kailangan kiskisin nyo po muna ng papel de liha. Yan. So meron po tayong ginagamit dito mga ka-TH. Ito po yung copper tube. Ayan, copper tube po ito, na pagpuputol po kayo nito, dapat ang haba po ng pinuputol ninyo ay ganito lamang po yan. Tandaan nyo po yan mga ka-TH. Tingnan nyo po yung pagputol ko ng copper tube. Kaya ganyan po kahaba. At pag pinutol nyo po ito mga ka-TH, ay dapat po ninyong butasan itong dulo. Ayan, dapat may butas po yan na kasing laki po ng laki ng number 18 na magnetic wire. Ayan, ganyan. Hindi po dapat sobrang laki. Yung kapag ipinasok mo po itong dulo, dapat mo yan medyo sigip na konti, yung sakto lamang siya. So yan po yan mga ka-TH. Dapat subaybayan nyo po itong aking mga in-upload na video. Ito po ay napakahalaga
ito po ibinabahagi ko sa inyo kung paano po ginagawa. Ito po ang ating Japanese one. So ito mga kababayan, pag ito po ipinutulan ninyo, butasin nyo na po yung dulo. Kung mapapansin nyo yan mga ka-TH, yan, nakalak na po yung dulo niya dyan kapag inirolyo ko po yung ating magnetic wire. So yan po, kung mapapansin nyo, ganyan po yan. Ayan. Ayan, ganyan po yan. Nakatutok po yan doon sa ating stick rod na ilalagay dyan mamaya. So ito po, bago kayo gumawa nito ka-TH, bago kayo mag-relyo nito, dapat ito po ay susukatin nyo muna. Yan. Ito po ay dapat pantay dito sa dulo. Yan. At dapat ito po ay pantay din. Ito po ay nandito lamang sa gitna ng female adapter, itong guhit na ito. Dahil yan po yung pinakandulo ng ating PVC na 3/4. Dapat po yun nandyan lamang. Di bali itong mga ka-TH ay sumubra ng kaunting-kaunti, pero sakto lang po yan diyan. Bago nyo po irorolyo ito. Ito po mga ka-TH ay wala na pong bilang yan. Basta yan po isikip po yung inyong paglalagay diyan, dikit-dikit, at saka nyo po ilalak dyan. Pero ito po ang ating receiver. Yan po ay dapat 10 ang ikot po nyan bago nyo gagawin pong ganito. Iikot nyo yung dulo nya para hindi po pumasok yung ating bala sa loob. So yan mga ka-TH, subaybayan nyo lamang po ako. At ito po yung pamamaraan na ginagawa ng Treasure Hunter Mindoro Gold Vlog na tulong para po sa ating mga kababayan na hindi na po kayo mag-o-order ng Japanese one. At ito po kapag nagawa ninyo ay segundo lamang. Kung marunong po kayo, segundo lamang ay inyo na pong mapapagalaw. So ito mga ka-TH, nakarulyo ko sa ating stick rod. Ito po yung number 23 na 10 rounds din po yan. Tapos patakan mo ng fuse glue. At ito naman pong natitirang ito, yan po ay nasa 2 o 3. Ang pag binaluktot mo pong ganyan, dapat may sakto po yan doon sa 3. At nandito rin yung dulo nya sa 3. Yan. So ganito yan mga ka-TH, mga kababayan. Ito pong ating stick ay ipapasok na po natin dito sa atin pong receiver na kasama po ang cover tube. Ganyan po yung style nya. Ayan. Ito mga ka-TH, ganyan po yan. Tandaan nyo lang po mga ka-TH. Yan. At yung mapapansin nyo po itong wire na ito ay kailangan po yan ipapasok natin sa loob. Yan, hanggang dyan lamang po yan. Yan, hanggang dito lamang po yan sa tapat. At ito pong natitira ay ibabalik po natin din. Ayan, ganyan po yan. Tapos lalagyan na po natin dito ng electrical tape. Ayan mga kababayan, mga ka-TH, napakahalaga po nito na dapat masaulon nyo yung paggawa ng atin pong Japanese one. Ito po ay isa sa mga sikreto na aking ginagawa, na ito lamang po ay para dito sa Japanese one. Wala pong kinamalayan ang atin pong mga ginagawang long range locator, single antenna at maging tripole antenna. Ayan, ito mga ka-TH, nalagyan ko na po ito ng electrical tape. At kung meron naman po ditong sobra, dapat putulin na po ninyo yan. Yan, ganyan na po yung magiging resulta ng ating Japanese one na ginagawa. Yan. So ito, pagmasdan nyo mga ka-TH, ito po ay ating ipupulupot dito. Ang haba po nitong number 23 magnetic wire ay dapat po yan ay nasa 1 metro. Para kapag ipinulupot po natin dito, yan po ay makapal. So mga ka-TH, ipupulupot ko lang po yan. At ito pa rin mga ka-TH, at ito po ay ipinulupot ko na. Ito pong number 23 na magnetic wire. Ayan.
So ginagawa ko pong ito po yung Japanese one na mayroon siyang receiver. So ito pong dulong ito, kung mapapansin nyo, ibabaluktot po natin yan. Babaluktotin natin ang long nose para tumapat po, gumitna doon po sa ating receiver, dyan po sa ating rod. Ayan, yan na po yan. Yan na po yung magiging resulta ng atin pong rod na binaluktot na po natin itong magnetic wire number 18. So ganyan mga ka-teach, ang lalagay na po natin dito, ito na pong stick glue. Yan. So bakit po stick glue? Yan po mga ka-teach ay matibay na at patitibayin pa natin yan hanggang sa matapos po ito. So lalagyan ko lang dito mga ka-teach ng stick glue. Ikutan po natin yan. At ito po mga kababayan, akin pong nilagyan na siya ng stick glue. Ayan, dapat maganda po yung inyong pagkakalagay dyan at huwag nyo masyadong pakakapalan. Ayan. At sa paglalagyan nyo na po ng stick glue, dapat po itong stick ay dapat po yung nasa gitna po ng ating copper tube. Ayan. So mga kababayan, kung may tatanong ninyo, yung pong bilang na magnetic wire, dapat punuin na lang po ninyo yan. Wala po yung bilang. Punuin nyo na lang po yan at okay na po yan. So ito po, pagkatapos po nyan ay lalagyan na po natin yan ng load mga ka-TH. Napakahalaga po na hindi po dapat nawawala yung pandikoy, yung highly minerals, gold dust, pyrites, at meron pa po dyan booster 500 plus, booster powder, liquid, at saka po yung tatlong klase na carbon. Ganun na rin po yung liquid metal mercury at yun pong red, at ganoon na rin po yung cobalt. At meron pa po dyang sangkap na pinaka mahalaga na kailangan po dyan ilagay, at mag-chat lamang po kayo dyan sa aking messenger. So ito mga kababayan, mga ka-TH, napakasimple lang po yung pamamaraan na aking ginagawa sa pagbuo po ng Japanese one, pero ito po ay matibay. Kahit ihampas po yan ay hindi po yan huhugot at patitibayin pa po natin yan. So dapat po masubaybayan nyo yung po aking ginagawa, at dalangin ko na kayo po ay makabuo, makagawa po ng sarili nyo ng gamit sa pamamagitan po ng Japanese one na akin pong binabahagi. So lalagyan na po natin dito mga ka-TH ng load, at napaka-importante rin po na bago kayo maglagay na mga gusto nyong ilagay ay dapat po yan ilagay nyo muna po ng kaunting, yung una na ihuhulog nyo po dyan, kaunting buhangin. Yan, mahalaga po yan, buhangin buhay. Mahalaga po yan, hindi po yung mga buhangin patay. Buhangin buhay na ilalagay po diyan, na isang kutsara po, nung kutsarang plastic ng candy. Diyan nyo po yan ilalagay bago nyo ihulog yung mga gusto nyo ilagay diyan, pero by layer po yan. Hindi nyo po pwede pag i-mix yung mga load na pagsamasamahin. So kailangan by layer po yan. Tigigisang kutsara ng candy, plastic na kutsara, na yan po ay ilalagay nyo diyan hanggang sa mapuno po yan. So mga kababayan, lalagyan ko lang ito ng load. At kung mapapansin nyo po mga kababayan, yung magnetic wire number 18, yan po yan, na yung pagkakalak po niya, nakatukod po yan dito sa stick natin na rod. Ayan. Kaya yan mga ka-TH, ay akin na pong pupunuin ng load. Ayan. At ito na po mga kababayan, puno na po siya ng load. At huwag nyo rin pong aalisin yung carbon. Kailangan, napaka-importante po niyan na mayroon po siyang carbon. At higit po, kapag nalagay nyo na po ng load dyan, dapat yan po ay dadasikin nyo nitong maliit na stick rod. Dadasikin nyo po yan, hindi po pwedeng kawang-kawang yan, kailangan dasik po yan. So ito mga ka-TH, mga kababayan, pwedeng ilagay nyo po dito yung epoxy, at pwede rin naman po yung stick glue na kailangan meron po kayong glue gun na pang lagay po dyan. Ayan.
Ikutan lamang po ninyo yan. At ito na po katiits, nalagyan ko na po siya ng stick glue. Ayan, pag maglalagay po kayo katiits na stick glue dyan, kailangan hindi po siya lalampas dito sa ating pong copper tube na may load na dito po sa electrical tape. Dapat hindi po siya pantay lamang po yan, dahil mayroon pa po tayo dyan ilalagay na para hindi po yan kumalog sa loob. So ito mga katiits, mga kababayan, dito po ay lalagyan natin ng masking tape. Ayan, sana po masubaybayan nyo itong aking ginagawang video at makatulong po yan. Ayan, ito katiits, lalagyan po natin ng masking tape. Ito po yung masking tape na mabibili nyo sa hardware. Ayan, ayan po yung lapad nya. Kung mapapansin nyo, yan, yung lapad po ng ating masking tape. So ipupulupot po natin ito dito. Yan. Yan, ito yung katiits. Diyan po yan. Yan, ganyan lang po yung inyong gagawin. Pupulupot nyo po yan. Sa mga kababayan po natin, ayan, kailangan masundan nyo po itong aking ginagawa. At ito mga katiits, kaya nilagyan ko po ito ng masking tape, ay lalagyan po natin ito, sasalpakan natin ng PVC na media. Yan, ganyan po yan. Ito katiits, media po yan. At pagpuputol po kayo ng 1/2 na PVC, dahil ito po ay 3/4, ito po ay 1/2, kailangan po yan, nakaganyan lang po yung kanyang putol. May allowance po dito at may allowance din po din eh. So ibig sabihin yan katiits, ito po ang ating PVC ay isasalpak po natin dito sa loob, yung medyo sikip po siya. Diyan sasalpak po natin. Bago po natin isalpak yan, lalagyan pa po natin dito ng isang layer na masking tape. Dito siya para nakapantay po siya sa loob. Ayan. Ayan, ito na mga katiits. Ito pong media, 1/2 na PVC pipe, ay dapat isasalpak po natin dito yan sa loob na medyo sikip po siya kapag isinalpak. Ayan, sikip po siya. Ayan, ganito na yan katiits. Ganito na po yung kanyang forma. Ayan, ganyan. So yan po ay lalagyan natin dito sa palibot, sa pinakandulo nya dito ng stick glue. Paikot po yan at ganoon na rin po dito. Yan, lalagyan po natin yan. Ito na katiits, nalagyan ko na po dito ng stick glue. Yan na po, nasa baybay dulo na po nila yan. Ayan, at kapag tumigas po yan, okay na, hindi na po yan matatanggal. So ito po mga katiits, mga kababayan, lalagyan pa rin po natin ito ng masking tape. Ang paglalagay po ng masking tape nito ay dito rin po sa pinakang ibabaw dulo ng 1/2 na PVC. Ikutan po natin yan at ganoon din po din eh, katulad din po nung mga una-una, dahil kapag ito po ay isinalpak na natin ay sikip po siya at hindi po siya kakalog-kalog sa loob. So mas patitibayin pa po natin yan mga katiits. At talagyan ko lang ito, ikutan ko ng masking tape. Ito na po mga katiits, ito na po yung resulta na akin pong ginawa. Ayan, kailangan po yan na mag-ikot ka po ng masking tape, dahil ito po ay malaki, 3/4. Kailangan po yan, pag ipinasok po yan sa loob, dapat po yan ay sikip.
At kung hindi po papasok basta yan, lagyan nyo po dito ng kaunting oil. So yan po ay hindi po yung kakalog sa loob. So ito mga katits, bago nyo ipasok yan, kailangan isigurado nyo po muna ito na dapat po ito ay tuwid. Yan, tuwid po ito. Ito pong receiver, para pagpasok po natin ito, yan po ay hindi tabingi siya sa loob. So yan, kailangan po yung ipasok sa loob. Yan. At sa pagpapasok nito mga katiits, kailangan titinan nyo po yung receiver kung sasakto na po dun po sa pinakang gitling po nitong female adapter with thread. Ayan. Ayan. Napakahalaga nito mga katiits. Kailangan makagawa po kayo ng sarili nyong Japanese one, at napaka-importante po ito. Yan, ito na mga katiits. Kung mapansin nyo, yan na po yung ating receiver. Nasakto lamang po dito yan. So ito po yung dulo nya. Yan. I-ayos nyo lang po yan, at yan po ay maganda po yung pagkakalagay niya, nasa gitna po siya. So ito mga katiits, mga kababayan, ay mapupuno po ito natin ng stick glue. Yan. So kailangan po muna nating ilagay itong coupling na isasalpak po natin dito. Yan. Ito po ipahuli. Yan. Pukpukin nyo lamang po ito. Pag napukpok po nyo yan, yan po ay sasakto po yung gigitna po yan pagka yan po ay naipasok na natin. At ito na mga katiits, nasalpak ko na po itong dulo ng coupling. Yan. Pagkatapos po nyang mailagay yan, kung medyo mahigpit po yan, pukpukin nyo po dito ng long nose para maging sagad po yan. At yan po ay malilibay nyo dito sa pamamagitan po ng ating eskwala, at iikot nyo pa rin po, papaganoon din po yan. So compares na po yung kanilang allowance. So ito mga katiits, dapat ito pong ating stick glue na ipapatak po dito ay yan po ay yung matindi na po yung kanyang init, na kapag pumasok na po doon, pupunta po yun doon sa butas-butas, at yun po ang maglalak doon yung atin pong stick glue. So dapat po yan, pag maglalagay kayo ng stick glue, ay ito po yung dulo po na rin yan. So ibig sabihin yung pong ating stick glue ay ganyan po yung kakapal. At ang idadagdag na po natin dito, yun na pong epoxy. Ayan, epoxy na po yan. At ipinapaalala ko rin po sa lahat po ng ating mga kababayan na wala pong kinalaman ito pong PVC pipe kahit ano po yung handle natin. Ang pinakamahalaga po niyan yung frequency, yung malakas po siyang makakadetect. Ayan, wala pong kinalaman yung handle, sapagkat handle lang po yan. So matibay po yan, at hindi po yan basta huhugot, kasi meron na din po dito tayo ilalagay na epoxy. Kaya pataasin nyo lang katiits, mga hanggang doon lang siya na maambok, matambok dito sa tagliran, at palampasin ng ganon ang kalahati po niya na epoxy. So yan din po yung magpapatibay, at hindi po yan basta huhugot. At kahit kalugin nyo, wala pong kalugyan dito sa loob, at mahigpit po yan dahil ito pong masking tape ay kumakapit po yan doon sa loob. So yan po mga kababayan, sana makatulong po sa inyo itong aking ginagawang video, at ito po ay napakahalaga kapag tayo po ay papasok sa pagiging treasure. At yan po, bago nyo lagyan mga katiits ng epoxy, i-align po ninyo para po yung kanyang pag-ikot ay parang gulong po, na matining po yung pagkaikot niya, hindi po nagwiwigil na tinatawag. So lalagyan po natin ito ng stick glue para po dyan
ay mailagay po natin. Ayan. Ayan. Kailangan mga ka-TH, yung sobrang init na po ng ating glue gun sa paggamit po, para po yung tunaw na tunaw po yung kanyang stick glue. Kaya kakapit po yan, hindi po yun basta mababaklas. Yan mga ka-TH, kailangan tumigas pa po yan. Tapos ang idadagdag nyo na po diyan, ito pong epoxy. Ayan, pansinin nyo po yan, ganyan po yung kalalim. Magtira lang po kayo ng mga kaganyan. Ayan. Tapos epoxy na po ang inyong ilalagay dito. Ayan. At dito naman po sa pendulum, napakahalaga pa rin po nitong pendulum. Dito po ang gagawin nyo dito ay yung katawan po ng ating ballpen. Yung ballpen, puputulin mo lamang siya ng kaganon. Yung kakasya po ito. Ito pong size nito ay kalahati nito. Yan. Ganyan po kahaba yung ballpen, o kahit po ay 2 guhit lamang. Ikakat nyo diyan doon sa ballpen. Pero bago nyo po ilagay itong ballpen, itong ganito, mga 2 guhit po natin ng eskwela, mga ganon, ay pupuluputan nyo muna ito ng ganito, nitong masking tape. Tapos ipulupot nyo ganyan. Bago nyo ipulupot, ang gagamitin po natin na ito po yung copper tube, ay dapat po yan ay may sukat na, yan, sukat na trace. Ayan, sa trace po dapat tayo kukuha ng ating magiging gagawin pendulum. Yan, ganyan po kahaba yung pendulum natin. At sa trace po yan, trace. Tapos ilagay mo muna po ito sa loob at ihulog mo na po yung ating magnetic wire number 23, na huwag ka po dito magpupulupot. Dapat meron kang pag-iikutan ng iba na medyo mas malaki dito na kaunti, yung luag siya. Ayan, halimbawa po ito po yung pendulum natin, trace ang haba, ihulog mo dyan. Tapos kumuha ka ng pag-iikutan mo nitong number 23, at yung medyo malaki po dito na kaunti sa rad na ito, at ihulog mo na rin po doon. Pero ang haba po ng ating pagpupulupot na yan ay dapat doon po sa guhit na kung trace po yan, dapat nasa 2 3/4 po yan. Dahil meron po tayong ilalagay dito na ito po, babalutan natin ito pinakandulo. Tapos yung sinasabi ko kanina, putulin nyo yung mga kagayan, yung butas po ng ballpen, yan po yung isasalpak nyo diyan, yung medyo sikip po siya. Tapos lagyan nyo ng stick glue, di putol na po yan, at balutan nyo po uli ng isang ikot nito para po yung ating pendulum ay pumasok po doon. Ayan, pumasok po yan, isasalpak po natin doon. Dapat po yan, nakagayan po yan, may allowance po, hindi po nakapantay, hindi po labis, ganyan lang po yan. At ang ilalagay na po natin dito ay yun na pong epoxy, at ganoon na rin po dito epoxy, dapat nasa gitna po yan. Huwag na po kayo maglalagay ng load na katulad po ng inilalagay ko dito sa puno ng ating Japanese one. Hindi na po yan, wala pong kwenta yan, mawawalaan po ng silbi yung load na inilagay po natin sa puno kung lalagyan pa rin po natin dito sa pendulum ng load.
para mangyayari po niyan, pwede itong maging puluhan, pwede rin po yung maging puluhan yung dulo. Sala na po yun. Kailangan gawin nyo lang po yan at lagyan nyo lang po ng number 23 na magnetic wire, hindi po yung number 18 dahil ginamit na po natin yun doon sa puno ng atin po Japanese one. So ganyan lang mga katiit, sana makatulong po sa inyo itong video kong ito at makagawa po kayo ng sarili nyong gamit. At ganoon na rin mga katiit, ito po ang Japanese one. Kapag marunong ko na pong gumamit, segundo lamang ay gagalaw na po yan. Yan po ang ginagawa ko na dapat nyo pong itulong sa inyo. At napakahalaga po nitong Japanese one. Yan. Mga katit, sana nasubaybayan nyo po itong aking in-upload na video para po sa inyo ito. At sana makatulong po sa inyo. Ito lang, simple lang po yung mga materyales na kailangan po dyan. PVC pipe 3/4, coupling 3/4 by 1/2, at ito pong ating female adapter with thread, ito po ay 3/4, at yung pong incap, yung pantaklob po din 3/4 din po yan. So magnetic wire po natin ay number 23 ang ilalagay po natin sa pendulum, at dito po sa may positive na nilagyan po natin ng rod. At yung pong number 18, nandun na po yan sa negative sa ibabaw. So mga katiits, ito po yung rod at masking tape. Ganun na rin po yung copper tube. Yan, napakasimple lang po yan na makukuha na natin sa hardware. At muli po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At huwag pong kalimutan mag-subscribe. At higit sa lahat po, maraming salamat po sa patuloy na nanonood po ng aking mga ina-upload na video. Pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit na rin po ang isang magandang kalusugan. Maraming salamat mga katiits. Hanggang sa muli po.